Hello po, magandang hapon po. Excited na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. Bago po tayo magpuri sa Panginoon, may babasahin lang po ako sa Salmo 145. Ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin ang inyong kadakilaan hindi kayang unawain. Yes po, hallelujah. Sige po, tayo mo tayo, mag-pray po tayo. Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Panginoon, kami po'y nananalangin, Panginoon, na kami po ay samahan nyo ngayong hapon na ito, Panginoon, Lord. Lord, alam namin na nandito ka sa amin, sa kalagitnaan namin, Panginoon. Lord, kami nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob nyo po sa amin, Panginoon. Kahit na po sa napakasimpleng bagay, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, hayaan nyo na kami magpuri at umawit sa inyo, Panginoon, bilang pasasalamat namin sa kabutihan nyo, Panginoon, sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yung malapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagbubugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sige po, pumalakpak po tayo sa Panginoon! Pagpapalan, bumuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y magalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya may tagumpay, Yahweh,
kanya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Woo! Hallelujah! Ako tayo! Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Si Yahweh ang ating Diyos. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumunan, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumudan, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa,
kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Sa magpaparanas mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw ng iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na inalay mo para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo. Talagang tunay pong napakabuti niyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, hindi namin deserve, Panginoon, pero talagang mahal na mahal mo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Payapa ang nagmumula sa iyo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa iyo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo.
nakamit sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Yes, Lord! Nag-iisa ka, Panginoon! Sa buhay namin, nag-iisa ka, Panginoon! Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah, Lord! Puso ko sa piling mo. Minsan pa, Panginoon, minsan. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko
Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay
maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, Panginoong Jesus, Maghari ka. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Lord, Ikaw ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Pagharian mo kami, ang aming buong buhay, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon, maghari ka sa loob ng pamamahay namin, Panginoon, sa loob ng tahanan namin, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon. Even nasa labas kami, Panginoon, Ikaw ang maghari sa buhay namin, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon. Wala kaming ibang itataas na Panginoon, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang hari na mga hari, Panginoon. Lord, talagang napakabuti mo sa amin, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, Panginoon, ang pagsamba, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon. We glorify you, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbabago mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Lord, mahirap, pero Lord, dahil sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, talagang pinipilit namin, Panginoon, magbago. Lord, nagkakamali kami sa araw-araw, Panginoon. Lord, hinihingi namin ang kapatawaran, Panginoon. Ang mapagkakamali namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord. Lord, talagang nahihiya kami, Panginoon, sa pagkakamali namin, Panginoon. Kaya Lord, nagsusumamo kami sa iyo, Panginoon, na humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yes po, pwede na po tayo maupo. Sige po, bago po tayo dumapo sa ating intercessor. Intercessor po ngayon tayo. Pero po bago po tayo dumako sa intercessor, meron po ba magpapatotoo sa atin sa mga naranasan niya sa isang buong linggo? Ayun. Di pa ako si Ate Neng. Thank you, Lord. Kukwento ko lang yung kapatid ko kasi ilang buwan na rin kaming di nagbabatian. Ngayon kanina, nag-graduation nung pamangkin namin. Talaga sinabi ko naman kay Lord na siya ang gumawa ng way. Ayoko kasi dahil wala naman akong ginawang sa kanya. Bunso yung kapatid ko. Wala akong ginawa sa kanya. Kaya sabi ko kay Lord, siya ang gumawa, hindi ako. Kaya kanina, talagang pareho kaming pareho kaming nakangiti na walang nangyari, parang walang nangyari. Kaya sabi ko, Lord, ito na siguro yun. Ito na yun, Lord, na pareho kaming nagkapatawaran na alam ko naman na gusto niya lumapit. Talagang inano ko lang yung si Lord na ang gagawa, hindi ako. Kasi ayoko ako dahil nga yun nga sinasabi ko kay Lord na hindi ako may kasalanan. Pero ang galing ng Lord kasi siya talaga nagbigay ng way para magkaayos na kami ng kapatid ko. Kaya thank you, Lord, dahil okay na kami. Tagal din, 6 na buwan. Yun, praise God. Hallelujah. Sige po, sino pa po magpupuri sa Panginoon? Sino pa po magtataas? Yon, si Ate Raquel. Gusto ko lang itaas sa Lord. Salamat sa pagtsatsaga sa mga batang graduate. Isa yung apo ko. At meron nga siyang honor. Ngayon, same situation din kay Ate Neng. Kasi hindi rin nagkakasundo yung mga anak ko. Pero kanina po, God will make a way. Ang Diyos talaga yung gumagawa ng paraan. Kaya okay na naman kanina, banding-banding. Yon. Salamat po sa Lord. Yun po. Totoo po yun, God will make a way po talaga. So, sino pa po ang magtatas? Ayun, si Ate Marlene.
Amen. Purihin po ang Panginoon at una po napasalamat po ako sa panalangin ng bawat isa. Napasalamat po ako na muli din ako ng Panginoon yung aking kapatid nung linggo po. Kasi po, matagal na po hindi sila nakapanambahan dito. Nauna mo na yung mga pamangkin ko doon. Kasi po nung Friday, nung mag-closing prayer kami, sabi ni Pastor, bago ako mag-pray, mag-closing, bigay muna tayo bawat isa sa atin ng kahit isang minuto lang ipag-pray natin yung nalalapit sa puso natin na maligtas sila ng Panginoon. So isa din po sa sinama ko po yung kapatid ko dahil hindi sabi ko sa kanya, takot po yung kapatid ko dahil nagsusumba nga po siya. Pero ako po yung bunso sa kanila, 3 po kami nandito. Takot po siya na malaman ko na nagsusumba siya. Sabi ko, huwag kang matakot sa akin, sino ba ako? Siyempre nandoon po yung respeto nila kahit ako ang bata sa kanila. So po rin na sabi ko sa kanya, huwag mo hanapin ang palakpak ng tao. Hanapin mo ang Diyos na siya ang magtaas sa iyo. Purihin mo ang Panginoon. Nagsusumba kasi, ang hindi naging maganda, napapunta na kung saan. So nag-open po sa akin yung bayaw ko na, ang bayaw ko matinding galit na dahil ayaw nga magpasakop sa kanya. Diba? Kaya ako nagpasalamat sa Panginoon na nakasama po namin siya dito nung linggo at hindi ganun kadali. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, huwag mong tingnan kung anong tigaas na puso para lambutin ng Panginoon yan. Kasi simula na po kaya napasalamat din ako sa Panginoon kasi galing po kami kay Ate Cynthia kahapon. Salamat ko Lord na ginamit po si Kapitan at si Ate Cynthia doon sa sasakyan nga po ng barangay. So ngayon po kahapon, habang nakaupo, nasiran ko po yung nanay ni Andre, si Gregorio. In-invite ko po siya, sabi ko sa kanya, daming dahilan sabi ko, te, alam mo pa, sabihin ko sa iyong katotohanan, bagamat ikaw yung nakakatanda sa akin, hindi po natin hawak yung ating oras eh. Sabi natin sa kanya, paano kung ngayon nag-uusap tayo, merong mawala sa atin, hindi natin hawak, kaya habang tayo malakas pa, lumapit na tayo sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, totoo po, wala naman po tayong relihiyon na dinadala, kundi relasyon sa Panginoon. At yun po, na tawa-tawa lang siya. Sabi ko, kung may time, lagi naman po talaga may time ang Panginoon, wala naman kayong ginagawa. Kaya sila, Ate Cynthia, punta po kayo sa church, alam niyo naman po yung aming bahay-sambahan ng ating Panginoon. At yun po, pag-uwi ko po sa amin galing sa inyo, nagulat rin ako kasi totoo po yun, tayo ang ating sarili, hindi talaga natin dapat itaas kahit hindi tayo magpatotoo. Basta sa kapaligiran natin nakikita po ito ng mga kapitbahay natin. Yun nga po katulad ng away-away. Kasi po hindi ko alam, meron pong nag-open sa akin hapon habang dumadaan, napag-usapan namin yung pantungkol sa church, yung tiso-tiso, na-share ko po nga sa kanyang Hebreo 12 po, yung patungkol sa kagalian sa loob ng simbahan. At sabi ko, huwag kang tumingin, ganun, huwag kang tumingin sa kanan kaliwa, tumingin ka kay Jesus para makapagpatuloy ka sa Panginoon. Yun nga po, no, tapos, sabi niya, Ate Marlene, nagmamadali ka ba? Sabi ko, bakit? Kung naman, sabi ko, saglit lang naman siguro yung sabihin mo sa akin. Sabi niya, Ote, yun nga po, humingi siya ng sorry sa akin, humingi ng tawad kasi mayroon pong nagpakalat patungkol sa aming pamilya, nakasamahan po namin dati sa church na sabing ganun, yan yung lumilipat sa inyo dyan, masasamang ugali niyan, mga walang hiya yan, na dating ang mga anak niya tinutulungan sa simbahan, walang nautang ng loob, umalis sila. So sabi niya ganun, te, patawad po talaga kasi kami lahat dito, parang nagkaroon kami ng galit sa inyo noon kasi ganun nga pong narinig. Sabi ko, kahit hindi mo sabihin, alam ko na yan, nabanggit lang pangalan ni Jimar, alam ko na yan. Sabi ko, huwag kayong matakot, hindi ko sila susugurin. Noong araw, wala pa ako sa pain, kutsilyuhin ko talaga yan. Diba? So, hindi ko susugurin kasi bakit? Pinapatunayan ng Panginoon na pinakita sa kanila na hindi kami ganun. Kaya sabi ko, okay lang po yun at hindi po kami ang nagpatunay sa inyo kundi pinakita sa inyo ng Panginoon. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon kasi yun po talaga pag nasa Diyos tayo, sa kapaligiran po mismong makakakita sa atin kung tayo nga talaga mismo ay nagliliwanag sa kanilang paningin, di ba po? Kasi tayo po talaga yung binabible, kaya nga po pag tayo nagsishare, kapag walang nakikita sa atin, lagi tayo sinasabi, pa-Bible pa yan, ganito, ganito. Kaya talagang hindi ganun kadali. Hindi kadali, kailangan talaga pag sumikapan talaga natin magiging saksi, maging patotoo po talaga tayo. Kaya wala pong perpekto, pero nagsusumikap po tayo habang tayo nagpapatuloy dito sa lupa. Nandun po yung pagsusumikap natin na magliliwanag pa tayo upang ganun, makapag-win po tayo ng marami pang mga kaluluwa ang Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa sa panalangin. Thank you po, Ate Marlene. Sino pa po ang magtataas sa Lord? Pala ko to si Jayma. Meron pa po? Pag wala na po? Ay, sige po, last po. Ako naman po. Share ko lang po, gusto ko kasi pong pasalamatan ng Lord yung ginawa niya kahapon. Kasi po, share ko po, may scholar po kasi kahapon yung kay Denver. Kay Aisel po siya, actually. Nung ano po na yun, hindi naman po lingod, lahat naman po tayo, syempre po, yung mga budget po natin, medyo, minsan po talagang nahigpit po. Yung kahapon po talaga,
Talagang wala na po talaga kami, kumbaga yung budget po hanggang kinabukasan, kahapon na lang po. Nung Friday, ano po ba tayo ngayon? Wednesday, nung Monday po, sabi ko, naku, talaga pong nag-aalala na po ako kasi syempre budget po for Tuesday, kulang. Sabi ko talaga nung Monday, sabi ko, Lord, nananalangin ako kasi, una po kasi may scholar po si Aisal dapat nung Monday. Pero po pagdating po namin dun sa high school, hindi pala po siya scholar. Certificate po pala siya na kailangan niyang pirmahan. Pero po, talagang nag-assume na po kami dalawa na may scholar po siya. So pagdating po namin dun sa high school, wala pala po, certificate lang po para dun sa medal. Umuwi po kami. Sa totoo lang po, naglakad po kami pa uwi kasi hindi po ako nagdala ng pera dahil inasahan ko na po scholar. Tapos po nung hapon, nag-post po yung kay Denver ng scholar. So sabi ko, bago ko po ni-scroll yun, nanalangin po talaga ako, Lord, talagang sabi ko, alam mo, nangangailangan ako. So sabi ko, Lord, na pinapanalangin ko, nandun na yung pangalan ng anak ko. Pag-scroll ko po, ang dami muna po, Santiago po, sabi ko, naku, baka wala pa kami. So pag-scroll ko, andun na po yung pangalan niya. Sabi ko talaga, una po, naisip ko po talaga, na talagang, sabi ko po talaga, Lord, thank you, kasi alam mo talagang ang mga pangangailangan namin. So, tapos po sabi ko, napakagaling talaga ng Lord. Kasi po yung may mga ano pa po ako na hinanap, wala pa po sila. Kami lang po yung meron. Kaya sabi ko, Lord, talagang thank you talaga po. Kaya yun po, gusto ko lang po i-share sa inyo na talagang ang Lord po ay kumikilos po talaga. Alam po ng Lord yung mga pangangailangan natin. Sige po, wala na po ba? Ayun, si ating teacher Jelani po. Ang ating LPT pastor. Pasensya na po. Alam ko po napatuto ko na to nung Sunday, pero talagang pinapatayo po talaga ako ng Lord ngayong araw na to. Gusto ko po magpasalamat sa Lord kasi lumabas na po yung rating nung exam po namin kasi po una pong lalabas doon kung pumasa ka or hindi. Then yung rating po lumabas na. So yung exam po kasi 150 siya, 150 po yung rating. Then ang passing niya po is 113, pero ang binigay po sa akin ng Lord, 116. Sabi ko, Lord, grabe kasi hindi ko po kaya yon. Lagi po ako nagtatry na mag-ano ng exam. Yung sarili ko lang, pag nagsa-self-review po ako, lagi po akong 80, 70, pero sabi ko, Lord, grabe, ikaw po yung, ang Lord po ang kumilos, hindi po ako yun. Siya po talaga dun sa rest ng exam ko, alam ko po siya yung nagkumilos nung time na yun. Talaga nga po sabi dun sa kanta, maghari ka, O Diyos. Hinayaan ko po ang Lord na maghari nung time na yun, na Lord, hindi ko po kaya, lagi pong everyday, Lord, hindi ko po kaya talaga yung exam. Pero yung binigay ng Lord na lisensya, sa Kanya po talaga yun. All glory to God po. Yun po. Meron pa po? Kung wala na po? Sige po, dadako na po tayo sa ating speaker po ngayon. Fresh po siya from Kamantige. Misenas pala po. Sorry, nag-iba pa ako ng daan. Sige po, i-welcome po natin si Ate Neng. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana nga po ay maganda ang hapon. Tayo po'y manalangin muna po bago tayo mag-start. Hallelujah, Lord. Sa hapong ito, Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon. At ang mga maririnig nila po sa akin, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. At ikaw ang manguna, Panginoon, sa ibabaw na ito, Panginoon, sa harapan na ito, Panginoon. Ikaw lagi po ang manguna, Panginoon, at sa iyo namin ibinibigay itong lahat, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating ngayon po ay silent tears. Bago po tayo, magtatanong lang po ako. Kailan ka huling umiyak? Kailan kayo huling umiyak? Kanina.
Kanina umiyak ako. Madalas ang sinasabi natin, ang pag-iyak ay negative o sakit. O minsan ay positive, kasiyahan. At totoo naman, mas malimit ang pag-iyak ng negative kesa sa yung kasiyahan. Kasi mas marami yung sakit na nararanasan natin kesa sa kasiyahan na natin. Kasi yun ang kondisyon ng ating puso. Heart matters. We must learn to have this habit called sorrowing. Sorrowing. Tayo kasi, pag may problema, iniiyak natin. Tulad ng pag nawawala ang mahal natin sa buhay, pag may problema tayo, at ano pa, kung may mga problema rin tayo na minsan mababaw, iniiyak pa rin natin. Pero dapat ang iniiyak natin, yung pamilya natin, yung kondisyon ng pamilya natin, yan dapat ang iniiyak natin. Kung ano ba yung sitwasyon ng pamilya natin. At lalo na yung iiyak natin, yung faith natin na nananamlay o nanlalamig. Iiyak mo sa Lord yung mga kasalanan mo. Pag nagkamali ka, iiyak mo kay Lord. Iyon bang pag-iyak mo ay pinalilipas mo lang? O dinidibdib mo yung pag-iyak mo? Kaya sinabing silent tears. Sunod. Sa Psalms po, sa Psalms 56:8, you keep track all my sorrow. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Sabi po sa Psalms na yan, na ang Diyos ay literally, ay may bote daw sa langit. Na ang tao ay 80 billion din ang bote. Pero, ang lahat ng luha nito ay hindi naman ganun na iniipon ng Lord. Kumbaga sa example nag-break kayo ng boyfriend mo, na ba ni Lord John? Kinuha na ba ni Lord John na, ibig sabihin ba, nilagay na sa bote ni Lord yung iyak mo na yon? Hindi yon. O kaya nadapa ka, umiyak ka, sinahod na ni Lord yung iyak mo, nilagay na ni Lord sa bote. Hindi. Kasi bakit sinabi ito ng Bible? Simple lang. Sabi ng author sa Psalm, the God remembers. Ibig sabihin, lahat ng luha mo, sorrow, pinagdaanan mo, hinagpis, problema, natatandaan ng Lord yan. He keeps a record that saying, don't forget it, anak. Alam kong pinagdadaanan mo. I understand. I remember it will provide a way of it. Alam ng Lord lahat ng mga pinagdadaanan ng asawa mo, ng anak mo, ng business nyo. Lahat ng yan, alam ng Lord. Sunod. If the enemy can keep you crying, he can keep you from seeing what's coming. Kapag ang demonyo at kaaway ay lagi kang pinapaiyak, hindi mo makikita ang mga bagay na darating. May panahon ng pag-iyak, sorrowful, at may panahon para magalit. Sa Book of Psalms, di ba nakalagay po dyan ang Book of Psalms daw ay mula sa chapter 2 hanggang 3, from problems to praise. Sabi, ang Book of Psalms sa awit ng hinagpis, problema at pinagdadaanan kung paano sila nagtagumpay sa tulong ng Diyos. Tulad ko, nung iniiyak ko noon lagi kay Lord yung karamdaman ng mister ko, lagi ko siyang iniiyak. Lagi ko sinasabi kay Lord na paano na kami pag na may nangyari sa asawa ko. Yun ang lagi ko iniiyak sa kanya na, Lord, paano yung asawa ko? Talagang iniluluhod ko kay Lord yung sitwasyon namin noon na talagang ang hirap, lalo pag siya pa yung inaasahan namin. Yan ang lagi kong inaano sa Lord na yung paghinagpis ba, yung pag-iyak ba. Kaya sabi ko nga, yung pinagdaanan ko talagang pinagtagumpay ng Panginoon.
Talagang ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa amin. Kaya kailangan tayo, talaga hindi tayo susuko sa mga problema na laging ang Diyos lang ang kasama natin. Natatandaan niyo ba ang song hits? Diba, song hits panahon natin yun eh. Panahon ng mga basta yung song hits na yan nung high school ako, talagang yan eh. Yan ang hinahanap natin para makakanta tayo eh. Pero ngayon, millennial na, mga Spotify na, mga playlist na natin. Pero sa libro ng Psalms, kanta ng hinagpis, di ba yung Psalms? Sa chapter 2 and 3, pataas, chapter 2 and 3 pataas, na Lord, ang sinasabi doon eh, kung bakit Lord mo ako pinabayaan. Pero sa bandang dulo, Lord, thank you for your good. Yun yung ng Psalms ng problem to praise. Bandang huli, inupuri natin ang Diyos. Sa Psalms 144 to 150, diyan yung praise to pray, yung pinipraise natin ng Lord. Mula sa pagpupuri hanggang sa pagpupuri. Wala kang problemang makikita sa praise na yan, sa 144 to 150. Marami tayong pinagdaan. Maraming praise na puro papuri, wala kang problemang makikita. Marami tayong pinagdaanan sa 143, puro, kaya ang sinabing 143 kasi I love you. Kasi nga puro, puro pinagdadaanan yan eh. Di ba pag nag-I love you tayo, papagdadaanan tayo eh. Pero pagsusunod ng 43, di ba 144 hanggang 150 sa 7, sa susunod na 7, at the end of everything, you will see the greatness and faithful of God. Yun yung ng praise to praise. Sa Psalms 126 to 1, when the Lord restored the fortunes of... Saan ba yan? Yan ba yun? We're like to those who dream. Our mouth were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nation, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Nagpapasalamat ang author na to sa verse 1. Sino sa atin ang naniniwala sa daming ginawa ng Diyos sa buhay mo, hanggang ngayon ay tapat pa din ang Diyos? Tapos, di ba po, sabi sa verse ng 1 to 3, puro pagsaya at kabutihan ng Diyos. Pero bakit pagdating sa verse 4, restore our fortunes, Lord, our stream, renew the desert. Those who plant in tears will harvest with shout of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest. Di ba sabi nga bakit pagdating sa verse 4, nagpray ka naman kay Lord. Sinasabi dyan, i-restore mo naman, Lord. Yung bagay yung saya mo ay na-board na, yung bagay yung saya mo ay parang nawala, nauwi sa parang, parang, yung parang naglaho, kaya nang hina yung saya mo. Sabi nga, di ba, pag nagkapera ka, di ba, pag nagkapera tayo, saya-saya natin. Siyempre, pag may pera ka. Pero, yung pera mo pala na yon, meron palang nagkasakit yung nanay mo. Di ba, ang saya ka nung may pera ka. Pero nung nagkasakit ang nanay mo, biglang para kang nawala, di ba? Parang nanghina ka kasi yung pera na natanggap mo, mapupunta lang pala sa nanay mo na nagkasakit. Yun ang parang sinasabi ng Psalms na saya, tapos mapapalitan ng lungkot dahil nga kapera ka, tapos biglang nawala yung pera. O, binigay mo sa nanay mo. Nagkapera ka nga. Tapos pinapakita sa Book of Psalms na
masaya ka, tapos biglang lungkot ka, yun yung verse na yon. Sabihin mo sa katabi mo, expect mo na yan. Expect mo na yan na masaya. Masaya ka pero mawawala. Kaya expect mo na yan. Asa na ba? ang lahat ng may Diyos sa puso ay may psalms, may songs. Ang mga taong may Diyos sa puso, puro pananampalataya. Pero ang mga taong walang Diyos sa puso, puro sana all. Sana all. Sana all. Kasi nga walang iniisip niya yung kaya puro sana all. Sa Psalms 46, Psalms 46, ano ang pangako ng Diyos kung matagal ka nang umiiyak? Ano ang pangako sa atin ng Diyos pag tayo'y matagal nang umiiyak? Pangako ng Diyos sa'yo, sisigaw ka din sa kaligayahan at kasiyahan. Hindi magtatagal ang lungkot at ang pag-iyak, ang problema mo, sasaya ka rin because God's remember. Kaya nga, sinasabi ng Lord, ang pangako niya na ang pag-iyak mo ay hindi yan nagtatagal. Saglit lang yan, pero pag dating ng kaligayahan, isisigaw mo rin yung, ang saya ko dahil nga may Diyos ka may Lord ka Kaya, God's remember. And expectors hanggang nasa mundo tayo, na magkakaproblema ka, lagi nating expect na habang nandito tayo sa mundo, talagang ang problema hindi nawawala. Expect mo rin na ang asawa mo, hanggat asawa mo siya, may problema ka. Expect mo talaga na iiyak ka. Pero, ano naman to po? Expect mo na may expect mo rin na may taong aalis sa buhay mo. At expect mo rin na may darating na tao sa buhay mo. Kasi may purpose ang Lord naman Kaya nga kailangan mag-expect ka. Yung expectors mo na, umiiyak ako ngayon, pero ini-expect ko na may papalit. Mayroong kasiyahang darating. Sabi sa John 16:33, sinabi ng Lord na ang lahat ng ito ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrow. But take heart because I have overcome the world. Sabi, huwag kayong mag-shaken. Huwag kayong mag-backslide because I overcome the world. Sa mundong ito, mahihirapan tayo sa mundong ito, pero na-overcome na to ng Lord Lahat ng ito na-overcome na ng Lord. Kasi si Lord na ang nasa puso mo. At dahil na nalagpasan mo na ang lahat, nasa buhay mo na kasi ang Lord. Expectors will not lessen the pain, but it will secure your faith. Sabi nga, Panginoon, Lord, pag dumating yung araw na yon, I still believe you. Pag dumating yung araw na yon, I still worship you. Pag dumating yung araw na yon, Lord, you have saved me. I will say it, I will love you. Lord, kahit may mawala, may matanggal, kahit may mabawasan, kahit may umalis sa buhay ko, Lord, I will still secure my faith because hindi naman sila ang mundo ko, ikaw ang mundo ko. Hindi naman sila ang source ko, ikaw ang source ko. Dumating ang kahirapan, expect mo na para kung may mangyari, handa ka na. 'Di ba? Kasi alam mo na kay Lord ka Kaya expect mong maghihirap ka, pero alam mong kasama mo ang Lord. Mapapalitan pa rin yan dahil kasama mo ang Lord Hindi nag-expect na mga pwedeng mangyari, pero pag nag-expect ka, hallelujah, masesecure mo yung faith mo. Amen po ba? Amen. 14. So, faith. Sa Galatian, do not be deceived. God is not
mock for whatever one sows, that will he also reap. Sa Galatians 6:7, sabi nga, sino ang may gustong ang pagmamahal ang aanihin mo? Ano ang itinatanim nyo? Pagmamahal. Kasi yan ang sabi ng Bible, di ba? Sa pagtanim ka ng, di ba pa nagtanim ka ng papaya, syempre ang bunga nun, papaya, hindi naman mangga. Syempre papaya, pag nagtanim ka ng saya, aanin mo ang saya. Pag nagtanim ka ng luha, ano ang aanihin mo? Di ba luha? Sabi sa Psalms, balik tayo sa Psalms 126, 4-6. Sabi dyan, di ba? Restore your fortunes, Lord, a stream, renew the desert. Those who plant in tears will harvest with shout of joy. Yung mga nagtatanim ng luha ay may aanihin ding kaligayahan. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest. Sabi nga, that what you sow, you will reap. Hindi kay Lord ito, pag nagtanim ka ng luha, ang aanihin mo daw ay kaligayahan. Aanihin mo daw ang joy, anong ibig sabihin nun? Hindi luha. Ang makukuha mo kung tama ang iniluluha mo at kung tama ang ipinagluluha mo, ang matatanggap mo ay kaligayahan. Ito yung planting in tears. Paano ka aani ng saya at kaligayahan samantalang umiiyak ka? They weep as they go to the plants they seed. Ang ginagawa mo, tinatanim mo yung luha mo sa Panginoon. Umiiyak ako sa loob, Panginoon, malungkot ako. But I will never let these tears paralyze me. I will never let this sorrow immobilize me. Itatanim ko. Ang sabi ng Bible, pag ginawa mo ito, I will sing to return my harvest. Ano ang sabi ng Lord? Ang aanin mo, hindi yung tinanim mong lungkot, hindi yung sorrow. Ang aanin mo ay yung joy, gladness, at harvest of singing. Nalulungkot ka, pero naglilingkod ka pa rin ka, Lord. Tuloy pa rin ang pagtitiwala sa Diyos. Tuloy pa rin ang pagpupuri sa Diyos. Kasi minsan tayo, nalulungkot, hindi natatayo ng higaan. Higa na lang, hindi na naliligo. Pero kung tayo nagtutuloy sa Lord, Sunday ngayon, punta ako ng church. Kasi kailangan ko magpatuloy dahil hindi ko pwedeng itanim na lang to dito na lang sa kama at tatayo mo ang baho ng higaan mo. Kaya kailangan talagang iano mo kay Lord yung lahat ng problema mo. Kaya nga sabi sa greatest joys are the product of your deepest tears. Na kapag ang problema naging masaya ka, dahil dito pinalalakas ka ng problemang ito. At in the end of the day, masaya ka kasi hindi ka nag-iisa. Dahil palagi tayong kasama ni Lord at yun nga ang greatest joy. Kaya yun lang po. Kaya po, yung ating tears talaga kailangan, ang tears natin, hindi lang sa mababaw na dahilan, kundi iiyak natin kay Lord lahat ng gusto nating iiyak. Magkasala tayo, iiyak natin kay Lord. Hindi tayo nakapatawaran, iiyak natin kay Lord. Kasi bandang huli, ang aani naman natin, pagtanim natin ng luha, ang aanihin natin naman kasiyahan. Kasi kasama natin ng Lord kasi siya yung mag-harvest ng kasiyahan sa atin Kasi yung puso natin, kung tataniman natin talaga ng pagmamahal, talagang puro pagmamahal ang mangyayari. Kaya sana mayroon kayong natutunan dito sa aking silent tears na kala ko tatagal ako Mag-group po tayo ng tigdadalawa at ipag-pray po natin ang desire ng ating puso para sa lahat ng ating iniiyak, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, pwede natin ipag-pray. At yung mga kasiyahan natin, pwede natin ipag-pray. Kaya po, let's pray muna po tayo. Hallelujah, Lord. Lord, marami pong salamat sa hapong ito.
At muli, Panginoon, na usapan namin ng mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng buhay, Panginoon, ng pagtanim, Panginoon, at ang pag-harvest ng kasiyahan, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, muli sa iyo ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, hello. So groupings po into 2. At ining dalawahan, dalawa-dalawa daw po. Oh, pwede na. Ayun, excuse na. Sige, ayun, excuse na rin. Excuse na rin yun, sige. O, kayo na ang masunod. Okay lang yun, basta nagpe-pray.
Okay na po? Okay na po. Yan. So, meron po tayong narinig sa sinabi ni Ate Neng. Ano po ang title? Yan, Silent Tears, di ba? So, meron pong mensahe tayong iuuwi sa bahay. Ang natanggap ko lang po, pinaalala habang nagpe-pray kami, ang unang umiyak na yung attitude ng pag-iyak ay gagayahin natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus. Siya po ay umiyak, pero siya ay nagtiis. Amen? Meron po kasing umiiyak, pero ginagawa ng paraan. So, pag umiyak tayo, magtitiwala, aasa tayo sa Panginoon, at nakita naman natin sa ginawa ng Panginoong Hesus, nagtagumpay siya. At dahil nagtagumpay siya, nagtagumpay din tayo. Amen? So, announcement po, ang sino pong gustong hindi sasama, kundi dadalaw lang, ayan. So, dadalaw po sa ay pwede pong dumalaw, makidalaw. hindi ko masabing makisama. Makisama. O pwede pong magkita-kita na lang tayo doon, ganun na lang, no? Kung sino po ngayon, wala po si Pastor dahil nasa Bulacan. Tapos, sa Saturday po, lahat ng kasama sa Missions 111 Leadership Training, alas 9 sa Saturday. Ngayon, aabangan po natin, no? Dahil, wala nang pagitan, leadership training na sa Sabado at saka ngayon Wednesday, kung kailan po ang funeral service para kay Kuya Kaloy. Sunday, ililibing. Ayun. Meron tayong leadership training at merong gawain ng hapon. Kung magagawa pang bahala na si Pastor kung anong gagawin niya. Kung pwede kasing pwedeng Friday po funeral service, no? So, abangan po sa announcement. Meron pa ba? Wala na. Wala na. Wala. Next Wednesday ay wala po tayong prayer meeting na ganito. Kasi youth gathering. Ay, hindi pa. Sabi ko nga, excited ako. Advance ako mag-isip. Opo, home pala. Erase. Next week, home ministry po ang ating prayer meeting, ha? Ayun. Kalimutan nyo muna yung sinabi ko. Tayo na po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat po, Lord. At ito pala kanina na ko rin. Yung pagtatanim po natin sa mundo, kung ano yung tinanim natin sa mundo, aanihin natin kung ano man, no? Pero kapag nagtanim tayo sa Panginoon, yung kabaliktaran. Kasi kung magtatanim tayo ng luha, aani tayo ng kagalakan. Kapag nagtanim tayo ng pagtsatsaga, tayo ay aani rin ng pagpapalang spiritual. Amen? Yan. So, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Patuloy po kaming umasa, dumipende sa paglapit sa inyo, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon, ang nangyayari sa amin, Panginoon. Huwag na po naming patagalin. Huwag na naming i-delay, Panginoon, Lord. Ilapit na namin sa inyo, Panginoon. Umasa po kami sa inyo. Isumbong namin ang lahat ng ito sa inyo, Panginoon. At alam po namin, Lord, kayo na nakikinig, aming Amang Diyos, Panginoon, ay sasagot. At talagang naririnig nyo. Iniipon nyo nga, Panginoon, sabi ng iyong salita, ang aming mga luha, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami dahil ang aming Diyos ay tunay na maaasahan, Panginoon. Salamat po, O God, Lord, maging ang aming pagbisita kay Kuya Kaloy, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ang pamilya nila, Panginoon, Lord,
ng kapayapaan, Panginoon, O God, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen.